Iva Maragay. Ayan, shoutout sa inyo ha. Kamusta naman ang Pegalo? Ayan. Kamusta naman ang inyong mga katawan lupa? Ang balita ko, kilig na kilig kayo. Ano nangyari? Ba't ang daming paayuda? Naku ha. Sabi ng pabo. Naku ha, bakit ang dami-daming paayuda? Oo, at ang latest nga, no, mga kabarda, ay ang may mga kumakalat na article. Okay, kaka-forward lang sa akin actually. No, nakabasa ko lang. Babasahin natin 'yan. And of course, meron ding pinorward sa akin na kung saan, ayan, Mami Susan, ayan, shout out, Mami, I love you. Ayan. No, may nakapagsabi rin sa atin na may nakapagpasa din sa akin nung link nung kay Tony. Nako ha, grabing paayuda yan ha. Nag-tweet, ang David Troops, trending siya, sabi ni Ana Caridad Uson, talaga ba? Oy, super all the way all the way ano na ha, all the way ano na ha, all the way talagang ang David Troops, all the way ng support sa Barda, di ba? Oy, especially ang mga tumawid sa kabilang bakod. Ayan. Okay, so ayun, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, no, at ang balita ko, ako'y trending, no, sa mga sangay ng social media. Ano bang meron kay Mamang Pickles at bakit kailangan nyo kung ipatrend? Okay, simpleng buhay lang ang gusto ko, But, well, anyway, papakilala muna ako sa mga curious dyan, okay? Sa mga curious dyan kung sino nga ba si Mamang Pickles. Well, of course, ako po, intrigera at pilit iniintriga ng mga mimosa na inggitera, okay? Ang mahaderang baklitang mimosa. Walang iba, ang haba, di ba? Walang iba kung hindi ang inyong Mamang Pickles, and welcome back for another live streaming, mga kabarda. Naku! Sabi ng pabo. Di ba? Ngayong gabing ito. Dahil, ano na naman ito? Ang sabi nila, meron na naman daw. Tumama sa ating isplok. Ano na naman yung tumama? Well, anyway, di ba? Kung ano man niya, mamaya, itatopic natin yan. Ay, Madam, late na ba? Catch. Ma'am Trini Laurele, shout out. At meron pa tayong idadagdag. Dahil may nabalitaan na naman tayo. Nako ha, grabe naman tong payo. Grabe naman kayo, GMA Grabing paayuda naman yan. Bumawi kayo ng bonggang-bongga. Diba? At sa mga doon po sa nananawagan, okay, napanoorin sila, panoorin nyo po, no? Si Ninang Tony, nilaglag sila kaya nga, Diyos ko. Ano tong kumakalat na ite? Well, anyway, no? Maya-maya gagawa natin ng reaction yan, no? Gagawa natin ng reaction yan, ang sabi ko sa iyo, sabi ko sa inyo, 'di ba? May mga alam yan, Diyos ko. Yung mga yan, pag may alam yung mga yan, hindi madamot yan. Ay, Madam Pickles from Dubai, Project Puff. Ayan.
Madam, pati yun, anak ko, nasa X, trending sila ni Barbie. Ay, nako ha. Grabe ha. Hindi, eto lang ha, mga kabarda, di ba? Nakakatuwa lang isipin, di ba, na kahit na ano ang ginagawa ng masasamang tao sa paligid, hindi talaga sila nagwawagi. No? Yung mga bitterness nila, hindi talaga nagwawagi. Kaya shout out dun sa mga literal, okay, literal na mga mapanirang puri, no? Tigilan nyo na yan. Hindi ba kayo masaya na maraming napapasaya ang Barda, tapos kayo gustong-gusto nyo sirain ang image ng Barda, di ba? Wag na, lumayas na lang kayo, di ba? Kaysa naman magpeke-peke ang kayo, sinasaktan nyo lang sarili nyo. Good evening po, Sir Pickle. Shout out po. BRS at Barda Elites. Ayan. No, shout out pala sa ating mga kabarda, especially sa Barda Royal Squad. Ayan, hep hep, hooray! Of course, Barda Elite, hep hep, hooray! Ayan. Kaila Ma'am Aryan dyan, ayan, kaila Ninang Pinay, ayan, kaila sino pa? Kaila Ma'am Chill, ayan, kaila Ma'am Roslyn, ayan, kaila Ma'am Amanda sa Barda Elite, and sa lahat po ng mga member dyan, ayan. And of course, sa Barda Natics, ayan, palakpakan natin yan. Barda Natics, and of course, ayan ang Barda, ang Filay, ayan ang Filay Seniors, ayan. Shout out sa inyo mga seniors, ayan. Magmula noon hanggang ngayon kasama nila ang Barda, hindi bumitaw ang Philays. They had Philay Senior. At ang Barda FC, of course, ayan, shout out sa inyo, no, ng bonggang-bongga. Ayan, sorry po. BRS, Barda FC, ayan. Barda United, ayan, shout out kay Barda United, of course, ayan, sa akala Ma'am D, ayan, shout out Ma'am D, mag-live ka na ulit, kamusta ka na? And of course, kay Mamang KJ natin, ayan, KJ Avelino, na trending balita ko rin, na trending sa dalawa kami nag-trending ngayon sa X, ang dami, Diyos ko, daming ang dami nagpro-promote ng ating mga YouTube channel. Oy, thank you Barda United, thank you for mentioning us, no, dito sa YouTube. It's our pleasure. Diba, Mare Koy. Saan ka dun, te? Na walang muka. Magpakita ka kasi ng muka. Diba? Barda Natics, Filay Senior, hep hep, hooray, sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Ayan, kung meron pa kayong very soon, very soon, gagawa na tayo at lilipat na ako pag natapos yung kabilang studio ko. Lilipat tayo ron at makikita nyo yung mga logo, okay? Yung mga logo ng mga Barda supporters, makikita nyo yung mga logo dyan, okay? Mga FC, okay? Mga fans club. This is the thing na kailangan nating gawin, 'di ba? Na kailangan nating anuhin, pagtuunan ng pansin. Yung yung reunited ng isang fandom. Kasi yan ang kailangan ng Barda. 'Di ba? Alangan na 'di ba? Alangan na nag-aaway-away, tayo nag-aaway-away, tayo hindi magkakasundo, 'di ba? Tayo nagbabardagulan. Isang lang naman tayo, fandom na sinusuportahan, 'di ba? Of course, 'yan ang, 'di ba, Barda. Ayan, and of course kay Tita Anita pala, ayan, shout out Tita Anita. I love you. Good morning sa inyo diyan. Ayan. Tinira naman ni KJ si Pinocchio, sabi ni Ma'am Trini. Hello, Madam P. So, true po. Trending po kayong dalawa ni Sir KJ. Kaya yung isa po, basher nyo din. Insecure po sa inyo. Laging
Sinasabi na fake news daw po kayo. Both ni Sir KJ po talaga. Sa inyo yung isa dyan. Ako, sabi nga natin, sige na, tayo na yung fake news, di ba? Siya na yung ano, di ba? Si Pinocchio na yung nagsasabi ng totoo, di ba? Para lang matigil siya, okay? Inaako na natin, tayo na ang fake news, okay na siya. 'Di ba? Basta tayo tuloy-tuloy ang pagsuporta sa Barda, 'di ba? Kasi wala namang mangyayari, 'di ba? Kung let's say, sige, nagsasabi ka ng totoo ngayon, anong ngayon? So kailangan sirain din namin si David, ganun ba 'yon? 'Di ba? Tinuturuan tayo maging crab mentality. Walang ganon sa atin, 'di ba? Oo. Matatanda na tayo, 'di ba? May mga jonaknak na tayo, may mga apo na kayo, 'di ba? So para ano, 'di ba? Maging toxic pa. It's not good example sa mga kabataan, 'di ba? Basta nega sa Barda, block agad sa akin 'yan. Sabi ni J Family Learning Channel, ayan. Aside daw po doon sa isplok ni Miss Tony, may isplok ka daw po, madam. Sabi ni Ma'am Aliyah May, ayan. Good evening, Madam Pickles. Good evening din po, Ma'am Monica Menor. Ayan. True po, ako nga sobrang nasaktan, kaya sa'yo na lang po ako nanonood. Big fan ako ni Barbie since ang ng bata pa siya. Yon yung pala Barbie Natix. Ayan, shoutout sa inyo, and David Troops, okay? Shoutout sa inyo dyan. Pero nung nag-research ako about kay David, no doubt. Barda comeback soon ay trending sa X. Yes nga po, 'di ba? Coming soon. Okay? At ang balita ko nga, mga kabarda, ay meron nga gaganapan na naman itong Barda. So hindi pa natin siya pwede sabihin. Okay? But it's a movie. Okay? It's a movie. Na-forward lang sa akin kahapon. Kahapon ba kanina? Kahapon ata. So, hindi pa natin siya pwede ilabas. Okay? Antay-antay tayo. Basta, this is it, pansit. Ika nga. Worth to wait. Diba? Kaya, shoutout sa mga matatag. Matatag. Diba? Shoutout sa mga matatag dyan, no? Kaya, salamat sa inyo. Dahil patuloy kayo naging matatag. Hindi kayo na tawag dito, na-impluwensyahan ng bisyo. ng masamang bisyo. Ano yung bisyo? Ano yung masamang bisyo? Yung masamang bisyo na manira ng ibang tao. 'Di ba? Na wala namang ginagawa sa inyo in the first place. Eto pa pala meron akong sasagutin ng mga supporters. May mga nagsasabi, bakit kasi hindi pa sagutin si Jim Barda ni David daw? Bakit ayaw pa raw sagot? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, in the first place, hindi po obligasyon ni David na sagutin tayo sa mga question natin. Okay? Hindi po obligasyon ni David na sagutin kung ano yung mga issue sa kanya. Okay? Wala pong obligation ang mga artista. Nasa sa kanila na yon. Kung sasabihin nila, pass. Kung sasabihin nila, sige, sasagutin ko yan very soon. Or sasabihin nila, quiet na lang sila. 'Di ba? Karapatan nila yung bilang isang tao, no? Kaya, ever since naman po, ganyan ang mga artista. Kung meron silang gustong sagutin, well, sasagutin nila. Kung gusto nilang i-hide yan, i-hide nila yan. No, hindi po natin sila mapipilit. Kasi ang concern ng iba, na nababash na raw siya, okay lang yun. It's a part of their career.
Okay? Kahit kami mga vlogger, part ng karir namin yan, na kami ay mabash, magawang kami ng issue, magawang kami ng iba't ibang klaseng trending issue, 'di ba? At sirain yung buong pagkatao namin. It's a part of kasi pag humarap ka sa camera, okay, automatically, lalo na showbiz ang topic mo, nasa showbiz ka na rin. Kaya nga si Mama Ogs, 'di ba? Ang daming basher pero minamahal niya bashers. Barda lang sa kala matatag. 'Di ba? Matatag talaga tayo. KJ always good vibes ang vlog sa Madam Pickles, totoong-totoo ang source. Hindi imbento. Kaya kayo na lang pinapanood ko. Basta barda kayo. Trending. Hashtag timpanatag. Oo, dapat timpanatag lang tayo. Maya nakita daw po si mama ko list about sa mga palabas ngayong MMFF. Sa Barda daw po horror. Saka yung iba po, sila Alden Bea Alonso, John Lloyd daw po. Ayan. Mako, abangan natin yan Abangan natin yan mga kabarda. Okay? Excited si David na umuwi ng Manila, sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Good PM, Madam Pickles. Late na ako. Mameli. Now Barda partner in life. Best wishes. God bless. Sabi ni Ma'am Luisa de la Cruz. Ayan, super matatag. Yahoo! Sabi ni Ma'am Ana Caridad Uson. Ma'am Maribik G. Good evening, Madam Pickles. Puyat na naman ngayon. Nag-uumapaw na ang saya para sa mga Barda fans, sabi ni Ma'am Bernaline Dagohoy. Kaya nga po, di ba? Mama Esther Lynn, hello Madam Pickles and KJ Abilino, congratulations dahil kayo ang trending sa X. Kaya nga, Diyos ko, pagising ko, tad ako ng PM, Mamang, trending kayo ni trending kayo, pinag-uusapan kayo sa X. Sabi ko, sino? Kayo ni KJ Abilino. Ay talaga be. Talaga be. Ay thank you naman, 'di ba? At pinapatrending nyo kami. 'Di ba? At ang daming curious kung sino nga raw ang itong dalawang ito. Well, kami lang naman po yung mga mimosa, na mga Barda vloggers, 'di ba? Good evening, Madam Pickles. Ayan. Aside daw po doon sa isplok ni Miss Tony, ayan, may isplok pa daw po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng team panatag dyan. Love and support lang po tayo. Iwas na lang sa mga nega. Thanks din po. Yes, di ba? Mas maganda yung nasa tayo, katotohanan tayo. Yung true lang. Huwag na tayong gumawa ng mga kwento-kwento, huwag na tayong mag-imbe-imbento, di ba? Kung ano lang yung alam natin, yun na lang yun. Di ba? Huwag na tayong polka dots, di ba? Connect the dots. No, kung mali rin lang, di ba? Para lang masabi natin na kami ang legit. Hindi po payabangan dito, inuulit ko. Hindi po payabangan ang social media. Ang social media po ginawa po 'yan for good intentions. Meron lang talagang gumagamit ng mga ibang tao na ginagamit nila to destroy other people's 'di ba? Dignity. Siguro naman nag-aral tayo pare-pareha sa eskwelahan. 'Di ba? Siguro naman nag-aral tayo pare-pareha sa eskwelahan para maintindihan yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Na bawal magsinungaling. Yan ang unang tinuturo sa bahay pa lang. 'Di ba? Bago tayo pumasok sa eskwelahan. Makikinig kay teacher, bawal magsinungaling, 'di ba? Tama po, Madam Pickles. Di obligasyon ni D na sagutin ang issue sa kanya. Unang-una, very private person siya, 'di ba? Doon tayo sa makatotohanan, Barda lang. Kaya nga 'di ba, eto speaking of makatotohanan. Eto meron na naman panibagong may panibago na naman tayong
pinagkakaguluhan, which is etong ang paglaglag umano ni Tony. Okay? Ni Mamang Tony, ni Mami Tony Gonzaga dito sa Barda. Okay? So, ano ba yon? Kasi kung matatandaan nyo mga kabarda is naiano natin siya, naitampok natin dito sa ating live na kung saan, okay, na kung saan is madami nga ang naniniwala kay Tony, 'di ba? Kasi ang pangit naman kung i-disregard natin yung mga sinabi ni Tony, kung credible naman siya, 'di ba? In the first place, mas credible siya kaysa sa amin ni KJ or kung sino man vlogger na naandito sa labas ng industriya ng showbiz. Tama ba? Mas credible sila na paniwalaan. Kasi nga bakit? Nasa showbiz po sila. And at the same time, katrabaho po sila. At nakwekwentuhan po sila, remember. Okay? Si Tony, hindi rin basta-basta manunukso yan. Hindi rin basta-basta maglalaglag yan. Oo. Ha ha ha, si Jim Baculaw talaga haters na Ginoo. Diyos ka, nagpaniwala kasi sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, 'di ba? O di ngayon napapahiya siya. Unti-unti siya napapahiya nitong mga artista, lihitimong mga artista ang nagpapahiya sa kanya. Hindi po tayo. Okay? Kasi mas pinili niya mapahiya sa ibang tao, 'di ba? Para lang may mapatunayan siya, 'di ba? Which is mismong mga artista na, ang sabi ko nga sa inyo, hindi po uusok 'yan kung walang apoy, 'di ba? Oo, may apoy kasi siya. Kaya 'di ba, yung apoy na 'yon lumaganap ngayon. Hindi po sa social media, sa loob ng industriya ng showbiz industry. Okay, hindi magbabarda si Mamang Nelson kung walang nalalaman yan. Mark my word. Hindi magbabarda si Mamang Nelson kung walang nalalaman yan. Hindi magbabarda, hindi mag-hashtag barda si Kuya Kim with feelings, with love. Barda with love, 'di ba? Kung walang nalalaman 'yan. Hindi manunukso sila Kailin Alcantara at itong sila Rufa Gutierrez kay Barbie at ang the rest of the team ng ng kanilang beauty empire kung walang nalalaman 'yan. Hindi sasabihin ni Kim Chiu or hindi manunukso si Kim Chiu, hindi kikiligin si Kim Chiu sa dalawa kung walang nalalaman yan. Hindi aasarin ni Meme Vice itong dalawa kung walang nalalaman yan. Of course, lahat yan ng taong na yan may alam yan. And of course, the final, okay? The final na matindi talaga, yung binitawan ni Karil po. Okay? Yun ang nagsilyado ika nga ng katanungan ng lahat. If Barda is for real. Bakit po? Dahil hindi sasabihin, hindi magiging defensive si Karil na sabihin na Barda is safe. Okay? Barda is safe. So, automatically, tinuldukan na po ni Karil na Barda is safe no matter what happen. Kahit na magkaroon sila ng individual projects, 'di ba? So doon pa lang nasilyado na. Silyado na. Kumbaga sa mga kabarda, ziniplak na. Okay, na ziplak na. Wala nang makalabas na hangin, wala nang makapasok. 'Di ba? Ganon. So ngayon mga kabarda, hindi po lahat yan lalabas kung walang napag-uusapan sa loob. Hindi po yan sasabihin ng mga tao na nakapaligid sa kanila kung wala yung mga alam. Okay? Getching? At saka sa pagkakaalam ko, yung mga bashers like si
ang pangalan nun sa TikTok yung Tifa, ano ba yon? 566 ba yon? Ano ba yon? At itong si Jim, okay? Itong mga ito na naglabas ng mga fake info, fake ano siya, mga literal na dilulu na naniniwalang may girlfriend ng showbiz, girlfriend si David. Etong mga ito, okay, ito po ay mga usually mga ano pa po ito, mga kumbaga, Clarifa yon, si Clarifa. Itong mga ito ay literally na mga baguhan pa sa mga ganitong larangan dahil hindi pa sila marunong talaga bumasa ng katotohanan. Okay? Hindi sila marunong bumasa ng katotohanan kasi ang katwiran nila facts check. Okay? Paano kung nagsisinungaling yung dalawa? 'di ba? So hindi mo malalaman 'yun kung hindi ka mag-iimbestiga sa loob. Hindi yung mag-iimbestiga ka sa gwardiya. 'Di ba? Nakakatawa 'yun In fairness sabi ko nga sa inyo, first ever in the history of showbiz, na may nakita or may narinig ako na galing mismo sa paparazzi na siya ay nagtanong sa gwardiya. Okay, first time in the history po 'yan na nag-showbiz balita ka or nanira ka ng isang showbiz personality just because nakakuha ka ng info sa gwardiya. First ever. First ever na nangyari po yan. At first ever ko pong narinig yan sa tagal, Diyos ko po, garapon, no? Sa tagal ko na nagtrabaho sa industriya ng showbiz, never ever po na merong mga kahit tabloids. Pwede pa kumuha ka sa social media para lang i-tabloid mo or ilagay mo sa sa scoop mo for your sa mga balita, 'di ba? So kumuha ka doon, 'di ba? Okay lang 'yon. Pero yung sabi mo magtatanong ka dahil sabi ng gwardiya ganito, hindi sila nakikitang tumatakbo at mag-isa lang si David. Diyos ko po, yun yung magiging source mo dahil sinabi ng gwardiya at sinabi ng mga staff doon, no, sa Rockwell na ito ay ganito, ito ay ganyan. Wala kami nakikitang kasama ni ganire, ni ganon, 'di ba? Ay Diyos ko, iha, 'di ba? Kilabutan ka. So basically, mga kabarda, yung mga ganitong klase ng larangan, hindi po tinatanggap or hindi acceptable 'yan. Okay, hindi acceptable 'yan sa mga sa mga talagang kilalang for example yan, sasabihin mo, ibabalita mo sa GMA yan, ibabalita mo sa Showbiz Chika Minute yan, di ba? Yan sabi, imagine niyo si Mamang Nelson, sasabihin sa Chika Minute, na-interview ni Mamang Nelson ng isang gwardiya, di ba? Eto nga, di ba, nagsalita si Mamang Nelson, ganyan, ganun, dahil sa gwardiya, tingin nyo, 'di ba? Sino nakakahiya doon? Di mismo si Mamang Nelson sasabihin na ano ba yung scoop mo na yan? 'Di ba? Sasabihin ng creatives ng 24 oras, ano ba yung scoop mo na yan? Wala ka na bang ibang source at gwardiya na na-interview mo at napagtanungan mo? 'Di ba? Ganon. Kaya yung mga ganitong klase ng mga sinasabi ko nga sa inyo, first time in the history ng showbiz po, nangyari yan. Para lang may mapatunayan ka, is magtatanong ka sa gwardiya. Tapos sasabihin mo na, bakit masama ba magtanong sa gwardiya? Hindi masama magtanong sa gwardiya. Pero kung ang itatanong mo sa gwardiya, para pang facts mo, para pang katotohanan mo di umano na may jowa or hindi nagde-date si Barbie Fortesa at si David, anong kinalaman? Anong connection nitong gwardiya? Para pagtanungan mo at ma-convince mo yung sarili mo na walang barda dahil sabi ng gwardiya. Di ba? Ay, nako. Binash mo daw siya, madam. Binabash mo daw siya, madam.
Ako pa nang babash o siya nang babash? 'Di ba? Hindi naman sa atin ang galing 'yan, mga kabarda, 'di ba? At never tayo ng bash, 'di ba? Oo, sumasagot lang tayo sa mga hanash niya, 'di ba? Oh. Di naman isasama yung Barda sa mga love team na o nagkatuluyan noong 75th anniversary ng GMA kung di real ang Barda. Oo, nandun siya, sina Dingdong at Marian, Raver and Julian. Kung di sila totoo, ang engot ni Guardia, sabi ni Che. Oh, asar talo siya, madam. Di ba? Wag sanang maging toxic. 'Di ba? Kung ganyan kayo sa ibang sa ibang artista, wag niyo dalhin dito kasi eto may fandom ito eh. Doon kayo sa mga walang fandom, 'di ba? Kasi obvious na sinisira niyo yung fandom eh. Oh, doon kayo sa toxic, doon kayo sa sa JM Fiang. Oh, ayan, medyo toxic yung mga kabataan talaga diyan, mga Gen Z diyan. Diyos ko, nagbabardagulan. 'Di ba? So eto na nga. Let's go for iwan na natin yung toxicity na yan, no, sa buhay natin. Dito naman tayo sa magandang balita, mga kabarda. Okay? Dahil nga dito ay nako, marami talagang marami talagang natuwa, no, mga kabarda, dito po saan po sa artikulong ito at dito sa video na ito. Di ba? Oo. Eto po, no? Papakinggan natin siya. Okay? So ito kasi nag-i-spread ngayon to. Ito ha. Wait lang ha. I-ano natin ha. I-umpisa natin para wait lang. Asa na ba 'yon? Ba tayo marbak? Okay. Higante ang kalaban ni David. Ito. Goliath ay Ulit. Tanong, kung si David Licampo ay may Barbie Fortesa, David Charlton ay may David Salon. Sino? Bakit ang dami naman, 'di ba? Dito na talaga nawindang itong mga Barda Fanay na kung si David Licauco daw ay may Barbie Forteza. Bakit nga ba? Sasabihin ni Tony 'yon. Si Tony po ay alam natin, isa sa mga nag-interview sa dalawang ito. Individually yan. Individually. Okay? At, 'di ba? Tuluyan na nga tinuldukan dito yung espekulasyon na may alam. Kasi maraming nagsasabi na mga Barda supporters na may alam ito si Tony, 'di ba? May alam 'yan si Tony. At eto nga po, tuluyan na, tahasan na tinuldukan ni Mami Tony, 'di ba? Na kung si David daw ay may Barbie Forteza. Okay? So nagre-represent siya ng isang pagmamay-ari. 'Di ba? So meaning to say, itong si pala talaga, si David ay pagmamay-ari ang isang Barbie Forteza. 'Di ba? Kasi meron eh. 'Di ba? Pag sinabi mong meron, okay? Pagmamay-ari mo 'yon. Meron kang kotse, 'di ba? Sa'yo 'yan. Ganun din yung interpretasyon ng mga tao dito sa sinabi ni Mami Tony na kung si David ay may Barbie Forteza. Meaning to say, si David ay pagmamay-ari si Barbie Forteza. Di ba? Yun ang kahulugan nun. Kasi sinabi ni Tony na kung si David ay meron. Kasi merong pag sinabi meron, meron ka niyan, kumbaga, you bought something for you. 'Di ba? For example, bumili ka ng
nagpabili ka ng kape. O bakit ka may kape? O kasi bumili ka, 'di ba? So sa'yo 'yon. Binili mo 'yon. So ngayon, bakit meron kang pag tinanong mo si David, bakit meron kang Barbie Forteza? O kasi mahal ko eh. 'Di ba? O kasi mahal ko, kasi niligawan ko, kasi 'di ba? Pinurso ko na maging akin itong tao na ito. Ganon, 'di ba? Ganon na magiging interpretasyon at hindi natin masisisi mga kabarda. Yung sambayan ng Barda supporters, 'di ba? Kung madilulo dito dahil ito facts to. Ito yung tinatawag na totoong resibo na nanggaling mismo sa bibig ng hindi bibig ng kung sino-sino. Bibig po ni nino po? Ni Tony Gonzaga. Kilala niyo po ba si Tony Gonzaga? Tony Gonzaga is one of the famous, famous na nag-i-interview, okay? Sa showbiz industry sa kanyang mga vlogs. Okay? Personal man yan or projects, yan po yung pinag-uusapan. Kaya nga Tony Talks. So basically sa Tony Talks ang pinag-uusapan dyan is personals and projects ng mga artista. Okay? Projects and issues. Okay? So personal issues, showbiz issues, political issues, everything. Okay? So it's about personal. It's about your personal identity. It's all about your personal issue, 'di ba? So dito nga is ito yung tinatawag na mas credible kanino pa man. Mas credible itong sinabi ni Tony Gonzaga kesa sa amin na mga nagsasabi sa inyo rito na Barda is real. Na timpanatag tayo. Mas credible po itong mga taong ito kesa sa amin. Pag sinabi ni Tony na walang Barda, doon maniniwala pa ako na may tendency ako na sabihin ko na alanganin ako talaga na may Barda. Okay? Kasi bakit? Kasi nanggagaling sa loob yung kwento eh. Hindi naman nanggagaling sa labas. Nanggagaling sa loob yung kwento. Okay? Ngayon, tinapos na po. Kung si David daw ay merong Barbie Forteza. Finish na. 'Di ba? Ang sagot ko diyan, Mami Tony, okay? Mami Tony Gonzaga. Ang sagot namin diyan, finish na. Kung tatanungin mo kami kung si David ay merong Barbie Forteza, ang sagot namin diyan, finish na. Okay? Silyado na. Eto na 'yon. Eto na yung kinonfirm mo na rin eh. Kinonfirm mo na rin lang, 'di ba? It's confirmed. Na ang isang David Licauco ay wala pong Alex. Okay? Ang David Licauco po malinaw na malinaw ay merong Yon, Barbie Forteza. Ay nako. Akakaasar. Nakakasar kayo. Fake news fake news naman. Di ba? Dami nyo kasing hanas. Pinalo si ganito. Pinalo si ganyan. Pinalo eh. Paluin ko kayo, di ba? Paluan na lang tayo. Kung si David Licauco ay mayroong Barbie Forteza, anong tawag sa kanila? It's Barda couple. Ganon. Jim Barda left the universe. I love it. Uy, naku kapalan na lang ng mukha yan kung Alam nyo, ang kalaban nila dyan, hindi naman tayo eh. Ang kalaban nila dyan, itong mga artista na ito na nakakatrabaho ang isang David Licauco at ang isang Barbie Forteza. Hindi tayo.
ang kailangan nilang i-debunk. Ang kailangan nilang i-debunk itong mga artistang ito na naniniwalang may barda. Na naniniwalang barda is real. Hindi po tayo. Okay? Dahil tayo nakikichismis lang din sa kanila. Na ini-spread lang natin dito para may yung mga hindi nalalaman ng ibang tao, nalalaman din nila. Yung nangyayari sa surroundings, 'di ba, ng community ng barda. Oh, ganoon, 'di ba? Oh. Ngayon, kaya ba nilang i-debunk? Itong si Tony. Kaya ba nilang i-debunk yung mga nagdaang nag-isplok about barda? Hindi, 'di ba? Bakit yung naglabas, in-issue nila si Jameson Blake kay Barbie, ay to the rescue ang kumari natin, 'di ba? To the rescue si Mamang Ogs, 'di ba? Nag-call a friend. Oy, friend, totoo ba na ganito na sinagot ni Jameson? Tinuldukan agad. At medyo ngiwi nga ang muka ni Mama Ogs. Wala. Gumaganon pa, 'di ba? Wala. Fan service lang daw. 'Di ba? Kasi nga wag nyo nang ipilit yung kagustuhan nyo kasi nga wala rin mangyayari. 'Di ba? Walang mangyayari. Oo, alam ko masakit. But 'di ba? It's too late to apologize. It's too late. 'Di ba? Oo. Hindi mo naman kailangan mag-apologize sa mga tao. Mag-apologize ka mismo dun sa taong siniraan mo, 'di ba? Oo, kasi yung tao deserve niya na i-clear out mo yung mga pinakalat mong fake news, 'di ba? Mismo mga katrabaho na nila, mismo nag-interview na to, nag-interview na po. Okay? Guaranteed yan. Nag-interview kay David Licauco at nag-interview kay Barbie Fortesa. Okay? Na si Tony Gonzaga. Okay? Sabi ko nga, ay nako. Sabi ng pabo. Sa TikTok pala sinabi ni Tony ang tinanong niya sila Paul Mike ay daddy niya. Road to Forever. Buti na lang di sila talo nung Jameson. Di sila talo nun. Di sila talaga talo nun. They are very good person. Even to si tawag dito, si Alden Richards, napakababait na mga kaibigan niya. Napakababait na tao niyan. Ano yung mga yan, tawag dito, mga breadwinner yan. Kaya nagkakaintindihan sila dahil pare-pare silang breadwinner. Okay? Mga breadwinner yan ng kanilang mga pamilya. Sila yung mga nagtaguyod. And they deserve respect as well. Even though, 'di ba, may mga issue sa kanila, especially sa mga 'di ba? Personality nila. The question is, mabuti ba silang tao? Of course, mabuti silang tao. 'Di ba? Mabuti sila sa pamilya nila. Mabuti sila makisama sa ibang tao. Mabuti silang katrabaho. And at the same time, malambot ang puso nila sa ibang tao. Okay? Alam nyo bang si Alden dati pa lang talaga, mabilis ng lapitan yan. Woo! Hep hep! Hooray! Sabi ni Ma'am Melissa Pialane. Ma'am Melissa Pialane, di ba? Natumbok na. Natumbok na, ha? Nakakakilig naman ang barda. Real na talaga sila, parang di naabutin. Next year to, kasalanan, kasalan na nako,
'Di ba pinag-uusapan nila sa Tony Talks yan, yung move, kung ano yung first move, kung kailan mag-move, 'di ba? So, at natanong na rin si David regarding sa pagpapakasal niya, ilang taon siya ay nako. Tapos eksakto, 'di ba, na interview si David doon, kakatapos lang din ng interview ni Barbie na yun nga na kailangan, 'di ba, sa lalaki manggagaling, hindi sa babae, 'di ba? Oo. Gamit mo na ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kaya ang sabi ko nga sa inyo, ay parang hindi naman ligawan yung masyadong seryoso. Parang hindi ligawan yung pinag-uusapan nila, parang proposal kasi masyadong seryoso. Saka in their age para pag-usapan yung ligawan, 'di ba? Huwag kalimutan mag-thumbs up. Yes, ayan, sabi ni Mami Susan Minggueto. Ayan, thumbs up po tayo dyan. Di ba? Masyadong seryoso, sabi ko nga, na parang ang pinag-uusapan nila ni Tony ay parang proposal na. Dapat talaga manggagaling daw sa lalaki. O, kaya sabi ni Tony, alam mo na, David, di ba? Ang gusto ni Barbie ay, kung gusto. Kung ayaw. Alam mo na, David. Ganon. Yung kumbaga, kung gusto mo na mag-propose na, go ahead, 'di ba? Kung ayaw mo, sabihin mo, parang ganon. 'Di ba? Kasi nako, sabi ng pabo. Hindi naiano na natin 'yan. Okay? Hindi ko alam, hindi ko ma-remember kung sa GC ko na isplok ito or sa GC ba or dito sa live or dito ko sa live na isplok yan, yung usaping proposal na yan. Hindi ko siya ma-remember. Na meron ngang isang grupo na hindi naman totally maraming grupo. Then lasing na ton si Guy. Tapos parang tinanong siya nitong guy na nung friends niya na group of friends sila na tinanong siya ng friends niya. At itong mga friends, yung friends niya, may mga kasama rin na mga friends. So ngayon, sabi niya is pagka, tinawagan ko kayo, yun na yun. Ay, parang may connection siya, no? May connection talaga siya. So, yun sa pag-uusap ni Tony, kung i-connect ko, yung nalaman ko na na-isplok sa akin, na napag-usapan nga yan, yung ganyang usapin, yung kasalan or is connected talaga. 'Di ba? Connected siya talaga. Oo, kasi chika lang din naman sa akin 'yun 'di ba? Kasalanan ba natin meron silang madaldal na kasama na naikwento sa iba? Na nakarating sa atin. Sa live ko ba 'yon? Hindi ko siya matandaan kung sa live ko siya nasabi or dito sa GC. Oo. Dito sa live narinig ko 'yan dito. Okay. So parang eto na 'yon, no? Parang nagko-connect the dots na siya parang totoo siya talaga na napag-usapan nga nila ng mga friends niya. Oy Dustin shout out. Oy Dustin, shout out. Ayan. Shout out niyo naman si Dustin. Sa live po, Madam P. Dito pala sa live yon. Dito po ninyo na-splok. Dito pala. Ma'am Trini, dito po ninyo na-splok. Ayan. Walang bilang. Andito kayo pag hindi kayo, mag-thumbs up. Kaya nga, mag-thumbs up naman tayo dyan. 400 million viewers. So, connect na rin tayo. Diba? Hindi kasi naisip ko lang. So, meaning to say, meron na pala talagang tanungan. 'Di ba? May tanungan. Saka yun nga nabalitaan ko rin 'yan. Doon nga yung kaya may umuwi at parang natanong nga ng pabiro. Pabiro lang naman, natanong nga ng pabiro. Alam niyo na kung sino yung umuwi. Kasi merong pagkakataon na may umuwi. Tapos nakarating nga rin sa atin na balita is parang tinanong nga ito ng pabiro tong guy, nung family
And yung family nga ng girl na ano, oo. Regarding nga sa ganyang status. Oh. Kaya nga po palaging related sa future mga tanong sa kanila, 'di ba? So meaning to say, ate po, basta wala tayong binabanggit na pangalan, 'di ba? Para safe tayo. Sino po 'yon, mga friends niyan? Ayan. Tanong natin kay Dustin. Dustin, sino ba yung mga 'yon? Dustin. Baka kilala ni Dustin yun, tanungin natin si Dustin. Kasalan na, di naaabutin next year, may aamin na mga pickle. Sabi ni Mamela ni Merced. Shoutout sa mga kinilabatutan dyan ng bonggang-bongga. Diba? Umamin kayo, kinabahan din kayo dun sa palabas nila Jim Barda, diba? Nila Clarifa, diba? Umamin kayo, kinabahan din kayo ng It's Light or bonggang-bongga. Basta sabi ko nga sa inyo, ako, kampante ako. Kasi may alam ako. Kung wala akong alam, baka pwedeng makuha nila ako sa ganyan. But if ever na meron naman akong alam sa loob na usapan yan, diba, sasabihin ko sa inyo, kaso wala talaga eh. Wala talaga. Ang pinag-uusapan sa loob ay Barda. Yun lang yung masasabi ko. Oo, about sa kanila and yung mga ano nila, 'di ba? Shout out kay Dustin. Nako. Dustin, shout out. Sino-sino ba? Sino-sino ba yung mga friendship nyo? Masaya na naman ako, Ma'am Pickles. Good evening, ma'am. Sabi ni Maminda Bukay. Ayan. Shout out. May nabasa ako sa comment. Sa Barda fan legit na may asahan daw sa Barda, konting antay na lang. Sana umamin na lang sa public para everybody's happy at panatag na din ang heart ng mga panay. O yung mga magpapapansit dyan. Yung mga magpapalechon dyan. Kilala ko kayo, yung mga magpapa-barangay fiesta. Na nangakong magpapa-barangay fiesta, ihanda nyo na. Ma'am Tin Palma, shout out. Ang hindi magtamsa kamukha ni Jim. Kidding lang. Tinakot. Diba? Hindi raw magtamsak, mapapanot. Makakalbo. Gusto niyo yun? Ma'am Monica Minor, hello, Dust B. Ayan. Sino po yung mga friends niya? Sabi niya, nako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino. Basta may group of friends sila. Si Dim Pinocchio, wala na parang pako na lumubog sa kahihiyan. Nawala na. Parang pako daw na lumubog sa kahihiyan. Matagal na po sa live, wag nyo na po ulitin. Ayan, sabi ni ni Ma'am Ana Caridad Uson. Ma'am Sashing, ayan, late ka na sa balita, puro kasi natulog ka rin sa kangkungan. Hindi mo na balitaan yun sa kay Madam Tony Gonzaga. Ang tanong ni Tony, kung si David Licauco ay may Barbie Forteza. Meaning to say, meron na. Ay, nako, thank you so much, Ma'am Melissa Paniel. Ayan, sa iyong 500 hanash. Hep, hep! Hooray! Ayan, thank you so much, Madam. Ayan, salamat, Madam Melissa, sa iyong pa-orange agad. Taray ng pongkan. Sana all may papongkan. Thank you so much, Madam. I love you. Ayan. Malaking tulong yan para sa ating channel. At sa ating ginagawang studio. Kaya dito muna tayo kasi,
Hindi pa tapos ma-renovate yung ating studio sa kabila. Lagi na lang ganon. Yon tanong sa kanila, wedding na. Kaya nga, di ba? Kailan ay nako, alam nyo ako kinakabahan ako sa ganyan tanong. Kinakabahang may kilig. Alam nyo, kinikilabatutan akong excited. Alam mo yung ganong feeling na, ay nako, ba't kaya tinatanong na sila ng ganito? Di ba? Both parties, tinatanong na talaga ng ganito. Di ba? Ay, Tita Eden, pa-share naman. Ay, shoutout pala kay Tita Eden. Ayan. Shoutout kay Tita Eden at kay Barbie sa kay David na laging nagla-likes sa mga laging bumi-visit sa mga video na ginagawa ng mga Barda Fanay. Ayan. 'Di ba? Mahal na mahal kayo. Wag nyo natin i-pressure. Okay? Wag lang natin i-pressure yung dalawa. Let's enjoy the situation kung anong meron sila ngayon. 'Di ba? Kung ano man yung situation na tinatahak nila, okay, para sa kanilang, 'di ba nga, sabi nga nila better future, para sa kanilang magiging husband and wife. So, i-enjoy na muna natin 'yon. Ano? Okay. Tama ba? Oo. Huwag tayong gumaya sa iba, 'di ba? Oo. Ganon. Oo. Kulang nga yan. Ay, grabe. Oo. Hindi, natatawa ako kasi, 'di ba? Kung i-recall natin for the past few weeks, 'di ba? Talagang bonggang-bongga, push na push 'di ba? May jowa na 'yon. Pinapaasa lang kayo, ganyan-ganyan, ganun-ganuan, wala kasi kayo alam. Nahiya naman si, 'di ba, Tony Gonzaga sa inyo. Di ba? Nahiya naman si Tony Gonzaga sa inyo na walang alam. Di ba? Hep hep, hooray! Madam Pickles, baka secret married na ang Barda. Like Dieter Ocampo at Christine. Secret lang. Di ba? Nagpakasal sila noon. Sana mag-vlog sila kapag may family na sila, no? Para updated pa rin tayo. Maganda 'yan, 'di ba? Ma'am Sebastian, okay ako diyan. Agree ako diyan, yung daily living. Sabi nga ni David, 'di ba? Plano rin niyang i-active yung vlogging. Okay, dahil para rin sa endorsement niya. Ma-maintain niya yung pag-endorse ng mga endorsement niya, 'di ba? Napanood ko po ang isang interview ni B. Years ago na tinanong siya kung ano dream wedding niya. Tapos sabi niya, intimate lang, family and friends. Tapos sa close up, pareho pa sila nga ng sagot na intimate lang daw, sabi ni Ma'am Mary Joy. Parehas, no? Baka talagang balato na natin sa kanila yon if ever, di ba? Kakahiya naman kay Panot, galing mangbash. Oo, di ba? Magbago-bago na ha, magbago-bago na. Papasok na ang bear month. Mag-2026 na. Baka, di ba? Baka ganun pa rin ang ugali mo, di ba? Bago-bago na. Yung sa close up na palaro nila doon, parang pahiwatig na iyon na may malaki magaganap, madam. Kaya nga, Ma'am Monica, wedding rin kasi. Kaya nga sabi ko, ay, nung may nagsabi sa akin, Mamang, nasa labas ako ng venue kasi late nga ako. Mamang, sabi ko, bakit? Tinanong na sila kung ano daw yung dream wedding. Sabi ko, ay, ba't may tanong na wedding na? Dati-rate, wala naman. Bakit ngayon may tanong na kung kailan, di ba, ikakasal, anong planong kasal, di ba? Ay, nako ha. Abang-abang ha. Mga, pindutera dyan. Mga pindutera dyan ha. Pindutera at pindutera, okay? Abang-abang kayo, kailangan mabilis kayong pumendot. Parang ang laswa. Kailangan kayo, mabilis kayong
Mag-push the button. Para mabalitaan yan sa inyong mga cellphone, di ba? Ang galing ni Mama Pekwa. Ma'am Maria, ayan, De La Serna, shout out po. Ayan. Ma'am Sashing, sana maglabas na ng video or pic na magkasama ang Barda para masampal ng katotohanan si Jim Manalang. Manalang. Siguro gusto nila, hindi, eto nakikita ko. I think may kinalaman dito yung yung higpit ng higpit ng production at higpit ng ngayon ng mismong client. Oo, ang client kasi sila naman usually ang nagpapahigpit diyan, lalo na may issue si David na nag-share kung anong sinushoot nila, 'di ba? Kaya wala na nagawa McDo. Kung hindi, pabura na lang yung mga video and photos na nilik nila, 'di ba? Nawala na yung magpapalit yun, Sir Pikwa. Lumipad na sa ibang planeta. Melanie Merced. Boy, marami pa magpapaano diyan, Melanie Merced. Marami pa magpapalit yun. Oo. Meron akong nabasa noon, ilan sila magpapalit yun. Oo. Kita mga kabarda, magiging masaya tayo. Sabi ni Ma'am Monica Menor. Kasi nga, sila naman masaya eh. 'Di ba? Tayo lang yung actually hindi pala tayo yung nagpapagulo. May mga mangilan-ngilan lang na nanggugulo. Kasi nga hindi sila kontento. Ganon. Mayroon nga sa TikTok na connected ang mga tweet ni B at D nung mga time na hindi pa sila magkakilala. Sharing the same thoughts. Destiny talaga. May invisible string talaga sa kanila. Sabi ni Ma'am Ching May. Ay, taray. Splok, madam. Ayan. Sabi ni, Ana Ma'am Caridad Uson. Okay? Oy, shoutout doon sa mga hindi ko nababasa. Baka may hindi ako nababasa dyan, ha? Maaga na ang kasalanan, di naaabutin ng 3 years. 28 na si B sa July 31. Abangan natin yan, di ba? Anong slight? Sobrang kabog dibdib po. Sabi ni Ma'am Sashing. Talaga be, Ma'am Sashing, kinakabahan ka ng bonggang-bongga. Kaya pala sa close-up, may tanong na rin kung saan ang destination ng kasal. Kaya nga, Ma'am Rose Cruz, diba? Naku, abangan natin yan. Naku, sabi ng pabo. Masaya na naman ako, Madam Pickles. Good evening, ma'am. Ayan, Maminda Bukay. May nabasa ako sa comment sa Barda fan. Legit na may asahan daw sa Barda. Konting antay na lang. Antay na lang konti, diba? Kasalan na din naabutin next year. Aamin na, Mamang Pickles. Ayan. Ang hindi, ayan, nabasa na natin to kay Ma'am Tin Palma. Kaya nga po palaging related sa future ang mga tanong sa kanila. Di ba? As in future na tapos tanong na sa kanila, ano ba yung status nyo ni David? Always David. Always David. Ganon din kay David, anong status ng love life niya about, di ba? About kay Barbie, di ba? So, common talaga, common na common. At wala nababanggit na girl outside girlfriend. Dito po ninyo na isplok. Ayan. Kaya yung mga umaasa dyan, na sa negatibo, wag na kayo umasa. Okay? Isplok, ikakasal na daw. Sabi ni Melissa Paniel. Yun na isplok natin. For tonight. Hindi sila hesitant sinagot ng Barda yung tungkol sa wedding plan. Sabi ni Ma'am Karina Enriquez. Kasi ako rin na-curious ako nun, ba't tinatanong na sila ng kasal? Wala pang pag-amin. Di ba?
Hindi pa nga naaamin eh. Wala pa nga inaamin in public. Gesture pa lang ang pinapakita nila. Gesture pa lang. Kasi ang mga fanay ngayon matalino na eh. Matalino na ng fanay ngayon. Sa totoo lang. Sa dami ng fans club dito sa Pilipinas. Diba? Kumbaga tinitig kahit hindi na umamin through front cam o through interview is pinapakita na lang nila sa kilos. Kilos at 'di ba? Pagsasalita. Kilos at gawa. Pinapakita na lang nila mga kabarda. So obvious sa kilos pa lang, lalong-lalo na ginagawa nila yan, wala naman silang fan service. Wala naman silang project na pagbibidahan pa, 'di ba? Upcoming pa lang. Merong project si Barbie na kasama si Jameson Blake na supposed to be dapat sila yung mag-fan service. 'Di ba sinabi naman ni Mama Ogs na fan service lang si Jameson at si Barbie. Yung ginagawa nila kasi nga alam rin ni Mama Ogs. 'Di ba Mama Ogs? Ma'am P, sinabi ni Jim Guardia na yung friend na source niya na nagtanong sa guard ay isa daw sa mga followers mo. Naku Naku parang sinisi mo pa yung followers ko. Parang sinisi mo pa yung followers ko Parang kasalanan pa, no? Parang kasalanan pa ng followers ko at inisplok sa kanya yung nagtanong sa gwardiya. Kahit na sabi mong galing sa followers ko yun, bakit mo ibabalita yun? Kung ikaw mismo, 'di ba, may utak kang tao, matalino ka at meron kang alam mo yung kaganapan sa mga showbiz, bakit ka maniniwala kahit na sabihin ng followers mo na, for example sinabi ng followers ni Jim Barda na, oy Mamang Pickles, sabi nung gwardiya ganito, sabi nung Metro 8 doon na umiikot doon, lagi nakikita si David na may kasamang iba, hindi raw si Barbie, ganon. In the first place, bakit ko paniniwalaan yung ganon, chika? Kung nanggaling lang naman doon sa Metro 8. Diba? Kung galing lang naman doon,